Ang Pilipinas, isang bansang puno ng bukid, ilog at mayamang lupa. Pero bakit tayo nag-i-import ng bigas mula sa ibang bansa? Bakit ang isang agricultural country tulad natin ay hindi makasapat sa sariling pagkain? Noong dekada ng 1,000, 900 at 60 hanggang dekada ng 1,000, 900 at 70, ang Pilipinas ay isa sa mga rice exporter sa Asia. Nagpadala tayo ng bigas sa ibang bansa. Pero noong dekada ng 1,000, 900 at 70, dumating ang isang malaking problema, ang Green Revolution. Una, ang maliit na lupa ng mga magsasaka. Karamihan sa ating mga magsasaka ay may less than 1 hectare lang. Pangalawa, climate change at bagyo. Pangatlo, kakulangan ng modernong teknolohiya. Pang-apat, ang NFA at gobyerno policies. Panlima, mas mura ang imported rice kaysa local. Noong 2023, nag-import tayo ng halos 3.6 na milyong metriko tonelada ng bigas, karamihan mula Vietnam at Thailand. Ito ang pinakamalaking rice import ng Pilipinas sa kasaysayan. At ang presyo? Mas mura pa ang Vietnamese rice kaysa sariling binhi ng ating mga magsasaka. Habang ini-import natin ang bigas, ang ating mga magsasaka ay nagtatrabaho araw-araw sa bukid, pero hirap pa rin silang kumita. Ang average na kita ng isang rice farmer sa Pilipinas ay less than 200 piso sa isang araw. Hindi sapat para sa pamilya. May mga bansa na nalutas ang problemang ito, ang Vietnam, na dati ay mas mahirap sa atin sa agrikultura, ngayon ay isa na sa pinakamalaking rice exporter sa mundo. Ang susi? Teknolohiya, suporta ng gobyerno, at pagmamahal sa sariling magsasaka. Ang tanong lang, kailan susundin ng Pilipinas ang halimbawa nila? I-like, subscribe, at ibahagi para malaman ng mas maraming Pilipino ang katotohanan ito.